Ito yung dalawa kong kapatid. Nauna ako sa inyo. Nagpapahinga na ako eh. Eh, maliliksi pa kayo eh. Ngayon, nandito pa rin sa jacket na to. Sino kang... Nako! Sandal ko. Kinapitan na maraming purikat yung aking pantalon. Dumaan ka sa ano eh. Ang purikat dito eh. Ang yamot dun. Yan, nauna na kayo. Sige lang. Paboritong daanan to. Kasi ito lang ang shortcut naming dadaanan para makarating kami doon sa pinagparadahan namin. Kung tutuusin, yung sasakyan, nakakarating na o kahapon nandyan na sa may bakuran namin. Diyan, sa baba. Doon. Doon. Dumaan yung sasakyan doon. Mikot doon sa gilid ng bundok doon. Papunta kalsada. Nakarating na dyan sa amin. Kaso, kagabi o kahapon, ang itim ng kalangitan, kumulimlim. Sa takot namin na kami ay may stuck dyan. Siyempre pag umulan, maputik na yung dadaanan namin. Dahil nung umuwi kami, sumasayaw. Sandali. May sumasayaw. Diba? Imbis na magpahinga, sumasayaw. Ala, sige. Pag uwi namin, alas 7 ng gabi, ibinaba namin yung sasakyan dyan sa papunta dyan sa bakuran. Umaambon yung time na yon. Naligaw kami! Imbis na dito kila kila Antilaling ang dadaanan namin, doon kami. Nakarating kami doon sa amyanan nilang Kel Kinimanong Efren. Papunta na doon sa lugar nila nila Lisa Kidson. Mali yung dinaanan namin. Hindi kabisado kasi. Tsaka yung dadaanan namin, talaga dapat walang bakat ba ng kalsada ganun. Samantalang yung sinusundan naming daanan, may bakat na dinaanan ng mga sasakyan. Kaya yun ang sinundan namin. Ang nangyari, mali pala. Umaambon pa. Unti-unting dumudulas na yung daanan dahil nababasa na. Nabalaho kami ngayon. Nung aatras kami o magbabaking, na-stuck na kami dyan. Brown out pa naman. Ayun, hinihingal ako. Yan nangyari, pinababa ko yung apo ko, tsaka yung anak ko, tsaka yung baby niya. Naglakad na lang kami. Ang dilim-dilim. May flashlight pero hindi kaya ng flashlight yung yung sobrang dilim. Tsaka yung daanan din namin kabisado. At may mga nadadaanan pa kami nakatali ng mga baka. Nako, baka mamaya sipain kami ng mga baka. Sabi naman ng kapatid ko nung kinikwento ko, sabi ni Arnold, magtaka ka. Sabi niya, okay lang na sipain, magtaka ka kung danugin na ka. Patawa. Mas maganda lang yung sipain ka ng baka kaysa yung suntukin ka ng baka. Ay nako. Tiwan. Di namin kabisado yung daanan papunta doon sa amin. Mabuti na lang yung kapatid ko yung bahay niya napalibutan ng Christmas light.
yung bakuran niya. Malawak yung bakuran. Pinalibutan niya ng Christmas light na solar. Eh, brown out yung time na yun. Ay, salamat. Salamat, nandito ako sa kalsada. Ay. Dahil nakita namin yung nakapalibot na Christmas light. Ayun. Yun ang palatandaan namin na malapit na kami. Iniwan ko yung asawa ko doon sa sasakyan. Iniwan ko yung mister ko sa sasakyan tsaka yung manugang ko kasi nabalaho na nga. At ang gagawin nila ay naghakot ng bato yung mister ko para lagyan ng bato yung sa may gulong ng sasakyan. At yung manugang ko ang nagdadrive, binabaking niya. Pagdating namin doon sa kapatid ko, bahay niya, nandun pala yung mga nag-aantay din sa amin. Yung uncle ko, tsaka yung kapatid ko lalaki, yun. Tsaka yung mga pamangkin ko, to the rescue sila. Ayun. Nakarating din yung sasakyan doon sa bakuran. Eh kahapon, kumulimlim na naman. Kaya, tinanggal na yung sasakyan doon. Umakyat na kami. So, ito ngayon, dito nga. Ay, naku po. Oh, ano? Ay na. Oh. Kasi yun, dire-diretso na naman namin. Yung baby ko, alam ko, hindi ko. Tapos na ako.